mga kaprisim, ito na yung pinakabangan natin na video. Ayan, nakikita nyo. Isang dilaw at isang puti. So, dito sa kaliwa natin si Prisim Z1 and nasa kanan naman natin si Brand X. So, pinangalan natin siya na Brand X. So, bigyan natin ng mga specs. Prisim Z1 is naka 3,000 watts motor na 72 volts. And yung battery niya is 60 volts, 30 amperes. So, pwede pang mag-upgrade into 72 volts to si Prisim Z1. While si Brand X naman is 3,000 watts motor din, pero naka 72 volts na siya na 28 amperes lead acid. So, dito kay Z1 is naka lithium siya na LiFePO4 with smart DMS and active balancer. Then, dito naman kay Brand X is naka sealed lead acid siya. So, ayan, tingnan nyo yung looks nila. Guys, maganda. So, tingnan natin siya from head to toe. So, sa mukha, kayo na lang umusga kung ano yung pipili nyo. So, may iba-iba silang klase ng katangian. Si Z1 is may pagka-Italian look, medyo aggressive. Si Brand X naman is may pagka-Thai look na. Okay? Tingnan natin yung mga motor hub nila. Ito yung 3,000 watts na motor hub ni Brand X. Ayan siya. And ito naman yung kay Z1 na 3,000 watts, 72 volts din na hub. So, ang pinagkaiba nila is 72 volts ang hub. Pero battery natin 60 volts. So upgradable pa siya to 72. Then dito naman sa kabila. 72 volts yung kanyang hub, 72 volts din na battery meron siya. Kaso yun nga lang sealed lead acid, yun pinagkaiba nilang dalawa. Sealed lead acid, lithium LiFePO4. So battery pwede nating tingnan ngayon. Buksan natin yung compartment. Ito yung kay Prisim Z1. Ito siya. Naka-removable na sealed, lithium LiFePO4 siya. So pwede mo tanggalin, tapos i-charge sa loob ng bahay or sa condo. Ayan siya. Ito naman sa kabila, pakita ko sa inyo, si Brand X. Si Brand X naman, ito yung compartment niya. Wala dito yung battery niya. So laki ng compartment niya, kaya napakadami mong pwedeng ilagay. Ang kanyang battery na lead acid nandito. Samantalang kay Z1, yung lithium niya nandito. Na LiFePO4 dito. Ayun nga lang, maliit yung malalagay mo. Siguro mga isang bag sa mga konting pinamili. Pero dito kay Brand X, madami kang pwede ilagay. And both sila may circuit breaker or DC breaker, 100 amperes. Ito meron din dito DC breaker. Safety yan ng mga e-bikes natin. Okay, and pinagkaiba nila. Hindi ko na mapapakita sa inyo kung ano yung tsura ng lead acid battery. Alam naman na natin yun. Dito nakalagay yun. So kailangan natin buksan to. Unscrew natin yung tatlong screw. Tapos saka natin mahugot yung takip. Ito naman, may kasama na siyang mating. So wala siya ditong laman. Bakante yung laman niya dito. Kasi nandito na yung battery niya, nakataas na. So ayan siya. Dito yung may bakante dyang space. Dito yung battery niya nakalagay. Brand X naman, dito yung battery niya nakalagay. Bakante yung compartment. So advantage yun kapag madami kang dinadala palagi, pinamili. Ayan siya. So upuan, tingnan natin kung ano pinagkaiba ng upuan nila. Ayan. So, pwede natin sukatin. Dala akong meter dito, sukatin natin. So, yung lapad ng upuan ni Z1, roughly mga 30 cm dito side na to. Dito naman, mga 36. Mga 36 to, yan, 35-36 yung lapad. Mas malapad yung upuan niya, ni Brand X kaysa kay Prisim Z1. Taillight, tingnan natin. Ito yung taillight niya, smoke na. Dito din kay Brand X, smoke na din siya. Kaya ba sila? Pag ganun siya yung taillight niya. Pag ganun. Ito naman, may mga paligo pa ganyan. Yung signal light niya. Ayan siya. So may logo siya dito. Tapalodo. Ayan. Ayan niya. Okay. Ito naman tayo sa Brand X. Yung kanyang swing arm, alloy na. Tsaka naka-alloy din na shocks. Ayan siya. Ito naman sa kabila, Prisim Z1. So silver lang siya na ganyan. Tapos alloy yung shock niya. So yun pinagkaiba nila. Ayun, nakita ko. Ang pinagkaiba nila isa pa, is to may siya. Ayan. Footrest ng angkasan dito kay Z1. Dito kay Brand X wala siya. So dito tatapak yung angkas. So yan siya. So dito may siya. Tapakan na natutupi. Ayan. Hindi mo siya ganyan. Dito kay Brand X wala siyang tapakan. Tapos yung side stand ni Z1, alloy na. Yan siya. Ayan, malutong-lutong na alloy. Ganda ng tunog. Ito naman kay Brand X, yan, ordinary lang siya. Ito, napapalitan naman ito eh. So, dito naman tayo sa unahan. So, kay Brand X,
ano siya, naka-alloy na shocks, suspension, tsaka alloy mugs. Yan, dito naman kay Z1, ganun din, kamukha lang sila. Sa kabilang side, yung disc naman, tingnan natin. Naka big disc na si ano, si Brand X. Then dito naman sa kabila, yan siya, big disc na din, same lang sila. Yun nga lang, pinagkaibat nila, medyo may kalapadan yung gulong niya, no, ni Brand X. Tingnan natin. So ang gulong ni Brand X is, yan, 120 by 70 by 10. So mas malapad siya. Ayan siya. Ito sukatan. Sukat na ito is mga 10 cm, mga ganun. Dito naman 100 by 90, mga 8 cm naman dito. 10 cm yung lapad nun, ito 8 cm yung lapad. Ano pa ba? Sa unahan naman, sa looks, so yan, medyo malaki yung space dito, tapos manipis yung mga ilaw. Ito naman sa kabila, yan, malaki yung ilaw nya. Yan, malalaman natin sa gabi pag tinesting sila boot kung sino yung mas malakas yung ilaw. Tapos sa manibela, naka-alloy na levers. Ayan, alloy din yung kanyang ano, master, pati yung kanyang handlebars, alloy din. At ito adjustable, yung napansin ko, adjustable siya. Pwede mo adjust para maano mo yung clearance, makaransya mo kung gusto mong mataas yung freno. Yan, ito naman kay Z1, hindi siya adjustable, fixed lang siya. Alloy din siya, alloy din, same yung kay Brand X. Yan, mga accessory dito hindi nakasama yun, dinagdag na lang natin. So yan, alloy din, yung levers. Panel, same lang din, yung sila ng panel. Sa signal lights, ito, tingnan natin signal light na yan, Z1, ilikon natin siya. So yan, dilaw siya. Dito naman kay Brand X, alam po may ano to eh, may magandang signal light din to. Buksan natin. So yan, ayun, wag mo nag-rolling siya pa ganyan. Tanong sa kabila, blinking siya. Yung pinagkaiba nila. Total, nandiyan na din tayo. Buksan na natin yung ilaw nila. So ayan, natin sa low. Ito naman kay Z1, buksan din natin, lagyan natin sa low. So ayan yung ilaw nila. Yan, yan sila pag nakailaw. Ay, tingnan natin mabuti. Pag naka-high, ito low lang to eh. Ito yata yung high nila. Ayan siya pag naka-high. Nakikita nyo na. Full comparison video ng both na scooter. So yun, may color blue siya dito. Dito naman sa kabila, wala siya. So typical na ano lang. Ayan siya. Ano pa ba? Pwede nating tingnan. Sa likod, tingnan natin. Sa ayan. Ayan, kayo na lang tumingin. Dito kay Brand X, ganyan siya. Ito naman kay Z1, para siyang NMAX. Ayan siya. So tingnan natin yung handlebars. So, dito sa una, ito yung handlebars niya ng Brand X. Ito naman tayo sa kabila. Yung handlebars. Excluding ito mga to. Wala yung mga yan. Dinagdag lang natin yun. So ito yung panloob ni Z1. So meron siyang USB charger. May bulsa dito. Ito naman kay Brand X. Yan. May USB charger din siya. Ayan, may USB charger. Ito medyo hindi halata. So yan siya. Tignan nyo. May kaiba. Sa hawakan, tingnan natin. Sa hawakan ni Brand X, ganito siya. Silver yung kulay. Alam ko may sandalan to dito eh. So, may lagayan ng sandalan dyan. Iniipit dito. So ito din si Z1, may sandalan din to. Tinanggalan din natin. Nakaipit din dito. So common yata talaga si scooter yung may mga sandalan. So ayan. Puta natin mabuti. So kayo na lang mag-decide. Ito 3000 watts, 72 volts. Ito namang isa, si Z1 is 3000 watts din, 60 volts yung battery. Pero yung motor niya, 72 volts din. So, upgradable pa siya.
Life of our battery 30 amperes and 28 amperes na sealed lead acid dito kay Brandex. Ano pa bang pwede natin compare? So, yan. Ito yung kanyang gulay board. Pansin ko mas malaki yung kay Brandex ng konti. Sukatan natin. Pwede natin pakita yung sukat. So, sukatan natin to. So yan. Estimate mga 35 roughly, mga ganun. 35 yung dito niya sa unahan. Dito naman kay Z1 ano natin, mga 33 lang, 32 32.5 siya. So yun. So may mating siya dito. Dito wala siyang mating. So pwede natin tingnan sa ano, mga switches kay Brandex. Kaya ito yung switch nya. Tapos dito may reverse. May ano to, repair, settings, repair yata yan. Ito naman kay Z1. So yung button nya, yan, 1, 2, 3 siya, ganito. Ito yung ano, headlight. So reverse din, meron din siya, tsaka park. Ito din yung headlight niya, ano, Brandex. Sa kabila, ayun, si Brandex may hazard siya. Hazard, left and right, kanan, kusina, tsaka park, high low. Sa kabila naman kay Z1, high, low and low, saka tapos signal light. Then busina lang siya. Same lang sila ng ano, busina. So ayan, 60 volts. Tapos dito naman 72 volts pa. So yun yung nabela niya. Ito naman tayo sa kabila. Ang nagustuhan ko dito kay Z1, magaan siya. So pwede mo siyang i-center stand ng hindi ginagamitan ng kamay. Subukan natin. So yan, i-center stand natin siya. Tapakan natin dito. Tapos, yan, papakan ko lang siya ganyan. So yan, hindi ko siya hinawakan. So kasi napakagaan niya. Dahil nga naka ano siya, life of 4 na battery. So ito si Brandex, hindi natin kayang gawin yan. So yun pinagkakabala. Kasi mabigat na dito yung battery niya sa baba. So yan, ikutan natin. Brandex Z1. Both sila maganda. Depende na lang sa gagamit at sa ating preference kung ano ba yung mas gusto natin. So yung iba mas gusto, mas style look. Yung iba medyo aggressive dito. So same sila, naka magandang disc, big disc. Mas malapad yung gulong kay Brandex. Mas manipis naman ng kaunti dito kay ano, Z1. So makapal na din naman kasi 100/90. Not bad. So mas maliit yung gulay board niya kaunti ng 2cm. Dito mas malaki yung ano, yung lagayan ng pinamili. And yun, yung magandaan dito, malaki yung compartment nito. Kasi wala dyan yung battery nasa baba. Whereas dito kay Z1, so mas maliit yung compartment niya. Kasi ano, nandito yung life of 4 natin na lithium. So yun, pakita natin kung gaano kagaan yung ano, life of 4 na lithium. So yan. So pwede natin siyang hugutin at i-charge sa loob ng bahay. Hugutin mo lang dyan. Hugutin mo na. Ayan siya. Pwede mo yung lapag. So yun yung battery pack niya. So ito si Z1, naka smart balancer na siya at saka naka ano, smart BMS na may ano, active balancer. Yun ang kinagandaan. May application naman na download sa ano, sa Google Play Store or sa ano, App Store. Doon sa app na yun, pwede mo makita yung health ng battery, kung ilang percent pa siya, para malaman mo kung gaano pa kalayo yung pwede mong puntahan. So dito kay Brandex wala siya nun kasi nga ano siya, lead acid siya. So yun. Sa range, I think sigurado siya mas malamang si ano, si Z1. Mas malayo pwede niya marating kasi naka lithium life of 4 siya. Kasi dito kay Brandex is naka lead acid siya. So yun, madami silang ano pros and cons. Like for example, yung compartment, 'di ba? Mas onti yung pwede mong malagay. Mas madami kang pwedeng ilagay dito. Kasi nandito yung ano, compartment niya. Kasi battery niya nasa baba. And the rest, almost the same naman. So ito yung mga konting looks. Ito, maganda kay Brandex, naka-alloy na siya. Swing arm. Z1, yung swing arm niya. Diba? So medyo honest review lang tayo dito. Pakita natin kung ano yung ano,
Kung gusto makita ng madlang people. So ano pa ba? So kung nakita nyo sa last mga videos natin, hindi ito yung stock na side mirror na silver yung nabilog. So ito kay Brandex, yun ang stock niya na side mirrors. Salamin niya. So close natin. So ito yung laman niya. Bakante yung ilalim mo sa daan. Bakante. So lagyan na natin yung battery rin. Itong battery natin, pwede natin i-charge sa bahay, sa loob, or sa office, sa taas. Pwede mong bitbitin. Kung pumapasok ko sa opisina, yan, pwede mong dalhin. Kasi detachable siya. At saka removable pala, sorry. Yung balancer, binabalance niya kasi 20 cells yung laman niya. Binabalance niya yung laman ng yung bawat isang cell, binabalance niya. Para hindi ka agad mamatay yung BMS. So, yan siya. Branex and Presim Z1. Yan na. Yung mga na-request natin. So, mas makapal yung gulong ni Brandex. Yan siya. Gilid niya, ayan. Lithium power. Tayo sa kabila. Yung gilid niya. Mas malapad yung gulong naman dito sa Brandex. So, meron siya dito reflector. Dito naman, ito lang yung reflector niya. Ayan siya. Ano pa ba? So, sa nagtatanong kung magkano nga daw ba itong dalawang to. So, si Brandex, alam natin siya ay 68,000 pesos. Then, si Presim Z1 is 69,995. And, pinagkaiba nila major is lead acid type of battery. And, ito naman si Presim Z1 is lithium LiFePO4 na may smart BMS or active balancer pa with application. So, yun ang pinagkaiba nila. Then, the rest, more on aesthetics and functionalities na lang. And, yun. Next is, speed naman. Baka yun ang tinatanong nila. Tetestingin din natin yung speed niyan. And as well, yung mga ilaw nila. So, malalaman natin pag gumabi na. Makita natin sa inyo kung ano yung liwanag ng boat na na headlights. Speed, tetestingin natin sino yung mas mabilis. So, syempre, possibly, in my opinion, mas mabilis si Z1. And malalaman pa din naman natin talaga doon sa actual test na. Kasi, syempre, naka-lithium na siya. Dito sa kabila, naka-lead acid kay Brandex. Kaya, yun lang naman ang aking opinion and insights or prediction. Yun, estimation ko. Mas mabilis si Z1. Kasi both sila nagamit ko na. Pero hindi ko pa sila napag-race talaga. Kaysa nag-aabang ng speed comparison nilang dalawa, yun, mag-subscribe na lang kaya para kayo unang makanood. Malaman nyo kaagad kung sino mas mabilis. Ayan. Sa claims, si Presim Z1, ay biyahe natin sa last video natin, nakita nyo naman, is mula dito sa North Caloocan hanggang Capas Tarlac, yung isang full charge. Si Brandex, di pa natin na testing. Pero yun, alam naman na medyo obvious naman talaga na mas malakas yung battery ni Presim Z1. So, hindi na natin sinubukan. Pero subukan na lang natin sa sa speed comparison nila. So yun guys, I think madami na kayo natutunan or nalaman dito sa comparison ni Z1 at ni Brandex. Kayo na lang ang magtingin, panoodin nyo kung ano yung mas gusto nyo at magustuhan nyo. So yan sila, para sila maganda. May mga pros and cons and disadvantage at advantage yung dalawa. So kayo na lang mag-decide kung alin yung mas pipiliin nyo at alin yung mas maganda sa inyo na electric scooter. Yan.